lamanan na dito naman pumasok yung traveling body ng barkada na si G, no? Si G naman yung kumuha at nagpapirma at nag-facilitate nitong pagnotaryo na ito. Alam niyo din po ba yon, Miss Sherry? With the indulgence of Sen. Joel, follow up lang, Miss Cheryl. Yes po. Yung Kadante, anong buong pangalan niya? Hindi ko po alam, Your Honor. Kadante lang po ang tawag. Salamat, Sen. Joel. Yes, Miss Cheryl, can you answer my question? Ano pa ho yung alam ninyo doon sa na pag-alamanan nyo, na kalaunan, no? Kalaunan na ito pala yon, no? Na ito pala itong pinanonotaryo o dokumento na itinawag po sa inyo. Actually po, nung sinabi ko po kay Kat na si Kadante po, sabi ko kay Kat, ibigay ko na lang yung number, tas sila na po mag-usap. Ganun lang po. Wala na po akong alam. At wala na ho kayong narinig kay Kat. Wala na po, Your Honor. At ang nangyari na lang po, narinig nyo na lang Yes sa po. mga balita na ito na nga po yon. Yes po, Your Honor. Salamat, Miss Cheryl. Madam Chair, may I just ask one last question kay Alice? Yung pong pinanggagalingan ng inyong kayamanan, napakarami po no? Yung salin nyo, tinitignan ko po, 117.5 million salin December of 2023. Saan po nanggagaling itong napakaraming pera? In fact, hindi nga ako kayang suportahan ng salin ninyo itong mga karangyaan na naipakita na dito sa committee na ito. Pwede bang malaman namin gaano kalaki yung kinikita nitong mga negosyo po ninyo? Sen, I think may sinampa na pong kaso po sa akin sa AMLOC. Kaya I refuse to answer po. Thank you po. Ganun kalaki, no? Nag-admit ka owning a helicopter, sa LTO records, meron kang 13 vehicles, may Jeep Gladiator Sport, Land Cruiser, Expedition, McLaren, etc. no? Masyadong malaki yung kayamanan talaga, no? Sinabi mo din na nakakapagnegosyo ka dahil binibigyan ka ng tatay mo minsan kalahating milyon one time, minsan 1 million pesos, 2 million pesos. Ano naman yung business ng tatay mo? Tatay mo ba tong si Jang Zonggu? Opo, textile po yung negosyo ng tatay ko po. At Sen, hindi po sa akin yung McLaren. At yung mga ibang sasakyan po na na-mention nyo po kanina, baka yung iba nabenta na po. Kasi wala na po sa akin yung mga sasakyan na yun ngayon. Okay, but it's immaterial because you have so much money and binabanggit mo itong fabric and embroidery business. Napakalaki pala. Ito lang ang negosyo ng iyong tatay? Textile pong negosyo po niya sa China. Oh, ganun kalaki para kumita ng ganito karami, makapagpatayo ng maraming building. And based on LRA records, merong at least 32 land titles under his name. Would you agree? Would you know about it? 32 titles po. Under whose name po? Ang sa tatay niyo po, he has itong si Jang Zonggu. Hindi mo alam, narinig ko Hindi yung po sagot alam. ng lawyer mo, hindi mo alam. Hindi mo alam itong tatay mo. Kasi kung tatay ko to, alam na alam ko. Sino yung mga kasosyo mo sa negosyo o kasosyo ng tatay mo nakakilala mo? Sen, wala po akong kakilala. O last Parang question kami ko na lang, sige. Dahil wala ka rin lang sasagutin sa tanong ko. Bakit mo pinapipirma si Sheila nang hindi niya naiintindihan? Bakit ka papirma ng papel? Ba't hindi na lang ikaw ang pumirma? Bakit siya? Ba't ang dami mong pinapirmahan sa kanya? Anong documents? Because Sheila signed 96 times, Madam Chair. 96 documents, of which 66 was for general information sheets as a corporate secretary. 10 times for articles of incorporation as an incorporator. 20 times on audited financial statements as an auditor and chief financial officer. Mukhang galit na galit ka kay Sheila para papirmahan lahat to. Sen, wala po ako maalala. I-double check ko rin po. So wala kang maalala. Si Sheila kasi may naalala. Kawawa naman tong close friend mo na idinidiin mo at ibinabaon mo.
at sigurado kami na mapaparusahan itong mga lumabag sa batas. Yun lamang po, Madam Chair. Maraming salamat po sa inyong oras at pasensya. Thank you. Maraming salamat din, Sen. Joel. So, next we will have, unahin ko na si Majority Leader o Sen. Francis, and then pagkatapos nila si Sen. Doroy, Sen. JV, Sen. Sherwin, and Sen. Bongo. So, meron tayong mga isang oras bago tayo kailangan mag-session. So, if you can take 10 minutes each, at least during this first round. Okay. Majo, you have the floor. Thank you, Madam Chair. These are all related to my previous assertions during the opening of this hearing. Madam Chair, without prejudice to your earlier ruling that Ms. Go would be returned to the custody of the PNP Custodial Center immediately after this hearing, I reiterate again that the Senate should be the primary institution that should take custody of Sheila Go. At siguro kung may matanong ako rito ilang abogado, hindi na ikaw, Sheila, siguro, is there anybody here from the Ombudsman? Wala. Anybody here from the Department of Justice? Yes, DOJ is here. Majo, Yusek-T. Okay, kahit sino sa inyo, recitation lang ng konti to. Sino gusto mauna? Ikaw na lang. Yusek T, Your name, please. Yusek T po. Okay. T po, Your Honor. Basic criminal procedure, criminal law, remedial law. Difference between venue and jurisdiction. In this case, na-file yung case sa Kapas Tarlac. Is that considered the venue? Karami na ikinig. Simple lang. Place where the case is brought. Your Honor, for criminal cases, venue is jurisdictional as well. No, that's not my question. Yes. Difference between venue and jurisdiction. Venue here is Kapas. Yes. Okay. Yes. Earlier, a while ago, during his opening statement, Senator Joel Villanueva mentioned something about Republic Act 10660. Yung 10660 speaks of a venue wherein a municipal mayor here is concerned. When once an ombudsman files a case, it has to be outside, even though she was dismissed, outside the judicial region where she holds office. She holds office in Tarlac. That's the 3rd judicial region. And yet, where was the case filed? It's filed in Kapas Tarlac, Your Honor. In Kapas Tarlac belongs to That judicial region, third the judicial same judicial region. So, in effect, it is a violation of Republic Act 10660. And now, when we come to jurisdiction, it will now refer to the power of the court to try and decide cases. Judge Santiago, Yes. you're not yet raising your hand. I will not be grading you. So tama ba yun? That's correct, Your Honor. Tama yun. So when the law speaks of that it should be filed in another regional trial court outside the judicial region, when we look at Batas Pambansa 129, ano pong ibig sabihin nito? Yung pinakamalapit sa Kapas? Yung ba yun? Silent po eh. Silent po yung batas kung saan po i-file. Silent yung 106. 10660, yes, Your Yes. Honor. So it appears, Yusek, you are not reviewing your law. So bibigyan kita ng C. There is a circular issued by the Office of the Court Administrator. There is a circular issued by the Court Administrator wherein it states that all cases related to 10660 should be filed in the nearest RTC of the next judicial region. I'm now referring to Exhibit A, natangon na si Judge Santiago, OCA Circular 211-2019. Nakalagay dito, within 3 days from the filing of the case, where the accused or one of the accused is a public official, when the case was filed, she was still a mayor, the case shall be forwarded to the nearest RTC of the nearest judicial region. From the judicial region,
from the judicial region where the official holds office pursuant to Section 2 of Republic Act 10660. May example pa ho dito ang Supreme Court. Ang sabi ng Supreme Court, for instance, where a case filed before Branch 61 of RTC Gumaca, Quezon may be forwarded to Branch 64 of RTC Labo, Camarines Norte. So ibig sabihin, sangayon din po sa interpellation ni Senator Angara kay Senator Pimentel to prevent influence from being exerted. So in this case, Yusek, tama ba na sa Kapas final? Your Honor, this case, we weren't the ones who investigated this case. Yes. This is a case of corruption which is Then, under the nasagot ka, tama Ombudsman. ba sa Kapas final? Your Honor, on paper, mukhang may konting May konting salungat. mali. May konting salungat sa batas. Sa batas. But mas mabuti siguro marinig natin ng Ombudsman. Baka may paliwanag sila Yeah, para dito. the Ombudsman has an option, with all due respect to them, if they're listening. They can withdraw the information and refile it to the proper court. Nakalagay po dito sa OCA circular, within 3 days from the filing of the case, where the accused or one of the accused is a public official, the case shall be forwarded to the nearest RTC of the nearest judicial region. Kailan po final tong case? Nung same day na inuwi si Mayor Guo, kung di ko nagkakamali, that was Friday or Thursday last week. So you're referring to September 4? September 5. September 5, Your Honor. September 5. Kung September 5, ngayon po ay September 9. So, this is a mandatory duty on the part of the RTC. And with all due respect to the RTC of Tarlac, I would endeavor to ask the good chairperson to write also, soon as possible time, the RTC judge of Tarlac. Maraming salamat sa tulong nila, Branch 109, pero mukhang mali yung court. So pag mali sir yung court, venue is jurisdictional. That was your statement a while ago. Paano po ito? Quashable? That Motion to dismiss? Ano pong pwedeng gawin na tinuturuan pa natin yung abogado dito ni ano? Ano yung dapat gawin? maaari po maging option yun ng akusado, Your Honor. But again, hintayin natin ng Ombudsman, baka may paliwanag sila kung bakit doon nila sinala. Hindi, ang paliwanag nila, wala kasing damages. So tama sila, walang damages sa RTC. But the venue here, Yes. as what you mentioned, is jurisdictional because this is a criminal case. So sinukat ko po yan, sir, Madam Chairperson. Sinukat ko po, ang dami kong mapang ginawa kagabi. From Capas, the nearest RTC would be Region 1. And Region 1, ang pinakamalapit po is Urdaneta City. Urdaneta, Pangasinan. Yung po ay sa 1st Judicial Region. But since the name of a Pangasinan mayor was likewise implicated here, baka naman magkaroon din ng influence. So hindi po pwede sa Region 1. So yung pangalawang sinukat ko po, dito yung mga mapa ng mga husgado, yung pangalawang sinukat ko na malapit-lapit is Region 2 sa Santa Fe. Ang layo na po, Nueva Vizcaya. Ang kanya pong regional trial court is 100 to 120 kilometers away from Capas, which is in Bayumbong, Nueva Vizcaya. Ang layo na po nun. And yet, yung custodial facility is sa Camp Crame. Sinukat ko rin po yung pinakamalapit na makakatulong. Tinutulungan na natin lahat dito. Ang pinakamalapit po is Valenzuela City, Metro Manila, which is 95 to 100 kilometers away from Capas. Doon talaga po ito papatak. Valenzuela City, near to Camp Crame, and I think one of our colleagues here is from Valenzuela City. So, tama po ba ako, Yusek? Maaari po yun. Ang nakalagay Maaari, po sa tama. batas ay file the same in the proper court, to the proper court. Proper court. So, this is the quandary right now. Ngayon po, medyo, may mapa pala dyan, medyo may mali tayo ng napag-filean while we are talking of the arrest, the rights of the accused, the rights likewise of the government. Kung mali po ito napag-filean natin, sino po ngayon, mali po, halimbawa, mali po yung court. Tama po ba yung court kung mali, walang jurisdiction na mag-issue rin ng warrant of arrest? Walang visa po yun, Your Honor. Wala, invalid yung warrant of arrest. My God, invalid yung warrant of arrest. So pag titingnan po natin, as we speak,
2:20 p.m. Iisa na lang po ang natitirang warrant of arrest na valid. The warrant of arrest coming from the Senate. The Senate of the Philippines. So, sino po ang may karapatan mag-issue ng direktiba kung saan i-detain? Is it the court without jurisdiction or is it the Senate of the Philippines which has acquired jurisdiction? And in fact, the warrant of the Senate was the one used when Ms. Go was arrested in Indonesia. Yusek. Your Honor, baka maganda makipag-ugnayan ng Senado sa Korte Yes. upang ma-resolve ang tanong na yan. we really want to help the court. Gusto namin si Branch 109 ilipat na niya sa Valenzuela, but this is the dilemma. Hindi basta-basta ho ililipat yan sa Valenzuela because Valenzuela is a multisala RTC. Magkakaroon pa ng raffle. Alam ni Judge Santiago yan, siguro ang raffle yan, baka sa Webes na kung ano pa. And yet we're doing this. We're having discussions here. So, legality-wise, may mga konting problema. Para mawala lahat yon, ang Senate pa rin ang may jurisdiction. Tama po ba ako, Yusek? Kami, abogado ka na dyan na nagtuturo sa'yo. Di na yung ibibigay ko sa'yo. Tama? Before the USEC answers, Majo, I think ASEC Benitez would like to interject. DILG, no, sir? The LG. Yes. Yes, Madam Yes, Chair. DILG, please, Magandang ASEC. hapon po. You are the complainant, Magandang ano? The department. Yes, go ahead. Your Honor, please. You are the assistant counsel of the OJ. Not yet, Your Honor. Go ahead, biro lang. Your Honor, hindi pa, it's still the Yusek P. Ombudsman and the Office of the Special Prosecutor who's handling the case. Wala pa pong delegation sa mga prosecutor namin. G would want to interject. Yes. Okay. Sir, again, Your Honor, please, I just would like to express a manifestation that we agree with the position of the Undersecretary from the DOJ, that it is at best we listen to the pronouncement or the explanation of the Office of the Ombudsman. Now, for all legal intents and purposes, I believe that there is a wisdom now behind the referral of the Office of the Ombudsman of the filing of the criminal case before the RTC of Capas Tarlac. What is the wisdom? No, this is just an observation, Mr. Chair. Preserve the Now, evidence. The law is very clear that as far as venue, as the good senator articulated earlier, that venue should be held in the RTC of a judicial region other than where the official holds office. Other than, underscore other than. Yes, other than where the official holds office. Now, maybe this is just an observation, Mr. Chair, that probably, now, a possible way of reconciling some misunderstood portion here is maybe the benchmark here is that the Office of the Ombudsman believes that at the time the information was referred for filing before the RTC of Tarlac is that the good mayor is no longer an incumbent official. But I just or mentioned mayor. a while ago that the OCA circular, Office of the Court Administrator, took cognizance of the rationale, the spirit behind the law, and that is to prevent influence, exert influence. Ang tagal nag-mayor nito. Talagang ma-influensya pa siya doon, di ba? So Yes, when the crime took place, mayor pa siya. Di ba ho? So, siguro immaterial yun, but we leave that to the ombudsman. Yes. So, sinabi ko, the ombudsman can withdraw the information, Yes, Your file Honor. another case. But in the meantime, anong gagawin natin? Okay, just one point, Mr. Yes, go ahead. Mr. Chair. I do believe that the law made critical mention of the filing of the information as the proper reckoning point of which particular court would acquire exclusive regional jurisdiction and which particular court should be stamped with the proper venue. Yes, but Again, you should look at the interpellations for purposes of statutory construction. I agree with that, Mr. 10660, the debate between Senator Angara and Senator Pimentel. Anyway, Mr. Chair, that is only a point of observation and it is at best that Para we leave mahalaga the siguro ombudsman. ilipat na kaysa maisahan kayo ng abogado nila, mag-move pa ng mag-quassial pa yung mga yan, na-dismiss pa. Di ba? Magtulungan na tayo rito. We will do that, Mr. Chair. Your Honor. Madam Chair, maliwanag po ito na ang sa tingin ko para mas maayos yung lahat, the court that should have exclusive jurisdiction, ito lang yung tingin ko, yung pinakamalapit, dahil kinumpute ko na lahat, and this is not just a matter of procedural law,
it should be the Regional Trial Court of Metro Manila, and that probably would be the Regional Trial Court of Valenzuela City. So, uulitin ko po, the issue here is my previous proposal that i-retain na natin ang custody kay Ms. Gota kasi tayo lang yung legal ngayon na sa tingin ko, tayo lang yung may legal na warrant of arrest. But since the good chairperson has already made a ruling that she be returned to the custodial center, her original stint in the custodial center was based on, as what the USEC said, ako na to, a flawed jurisdictional application of 10660. Walang jurisdiction si RTC Kapas. Paano ka mag-i-issue ng mga order? Although the Senate committee was very cordial enough to ask for permission, to seek the permission of the good judge that she be allowed to attend the hearing today, in today's hearing. But for purposes of legality, Madam Chair, palagay ko, ang Senado po ang tama. Tayo po ang unang nag-issue ng warrant of arrest. Ito yung kinilala sa Indonesia at merong konting problema dun sa Kapas unless ma-file nila hanggang Webes, pero 3 days nga lang dapat eh. 3 days lang. Ngayon, September 9 na ngayon. With that, Madam Chair, I reiterate my previous motion that the Senate take custody of Ms. Alice Go and that she be detained in the Senate premises without prejudice to any ruling of the good chairperson as to her transfer to another facility where she would be more safe, considering the repeated discussions about death threats, and without prejudice likewise to our continuing engagements and dialogue with the Regional Trial Court of Kapas Tarlac, a co-equal branch of government which this committee should likewise respect. I so move, Madam Chair. Salamat, Majority Second Leader. motion, Bago Madam Chair. Second. may I was about to say, the Chair was about to say, bago may mag-second or posibleng object sa, sa motion ng Majority Leader, merong gustong i-reiterate yung Chair sa naunang ruling at dagdagan din. And I think one thing that this very rich discussion shows ay, Diyos ko po, yung lahat na ng separate at co-equal branches of government ay nag-aabala sa kasong ito ni Alice Go at sa lahat ng mga kaso ng POGOs. Earlier, the Chair ruled that Alice Go is to remain in the custody of the Senate until the conclusion of this committee's inquiry, and this committee will coordinate with any court ordering your detention. Later, dinagdagan ko nito na the Chair's clarifying that while Alice Go is in contempt of the Senate, she will remain in PNP custody. But if she posts bail, she will be taken to the Senate. And now we hear this very strongly argued motion by the Majority Leader, duly seconded. The Chair would have wanted to say, without prejudice sa maaring paglilinaw at pagtutulungan sa pagitan ng DILG at saka DOJ, that in the quick meantime, susulat kami sa korte as the Chair had done to the judge, at na-appreciate ko yung pagpapayag nila na nandito ngayon si Ms. Alice para sumagot sa atin. The committee will write again to the Chair and to the Office of the Ombudsman until we get some quick answers from those two good bodies na maaring gumabay sa atin. Otherwise, Ms. Alice will remain in PNP custody. Your concerns are very, very well taken, Majority Leader and Sen. Roy. But until this legal issue is decided,
we will respect the judiciary until the termination of proceedings. Good Majority Leader. Could I have a minute suspension? Yes, we declare a minute suspension for us to deliberate. Manifestation, I submit to the decision of the chair, the committee. I likewise would want to reiterate the cordial relations between this committee and the judiciary, as well as the executive branch, which has to be maintained for all intents and purposes. I'd like to thank Senator De La Rosa likewise for his seconding the motion. So, with that, Madam Chair, I leave it to the body to write the appropriate communications to the presiding judge of Branch 109, 106, or 109 of Capas Regional Trial Court, as well as the Office of the Ombudsman to clarify all of these things. Maraming salamat po, Madam Chair. And I yield the floor. Maraming salamat din po, Majority Leader. Salamat kaayo, Sen. Doroy. Just as a last point on this discussion, questioning the jurisdiction of the court is valid, but this Senate investigation, there may be a more proper venue. And the committee will write the Good Court and the Office of the Ombudsman. Salamat po. Now, we still have half an hour and 4 more colleagues to pose their questions. Next will be Sen. Doroy. You have the floor, sir. Madam Chair, I want to yield my... Madam Chair, just a question to the chairman, Madam Chairman. Magkakaroon pa ba tayo ng executive session? O wala na? Meron pa ba tayong gustong malaman galing sa kanya na i-share niya during executive session? O? Tama naman kayo, Sen. Doroy, may gusto pa tayong malaman. Pero kanina there were serious concerns and objections Okay. dun sa motion po natin na mag-executive session. No, that's just a clarification, Madam Chair. Salamat Thank you, kaayo. Madam Chair. Salamat kaayo. I yield to Senator Bongo, Madam Salamat. Chair. Actually, next in line po is Sen. JV, and then Sen. Sherwin, and then Sen. Bongo. Salamat kaayo. Thank you, Madam Chair. Anyway, take advantage na rin po ako nandito si Alice, no? Kasi po, base sa iyong mga salaysay, nakikinig ako sa mga hearings mula noon, ang iyong salaysay talagang lumaki ka sa Tarlac, tama ba? Lumaki sa farm, di ba? Yan ang iyong, tama ba? Yung istorya mo, pwede mong pakiconfirm lang. Yes po, Sen. Kasi kung talagang lumaki ka, Madam Chair, kung lumaki ka talaga sa probinsya, bawa sa Tarlac, ang tawagan, ang ano doon, lumaki ka sa bukid. No, bihira ang gumagamit ng farm doon. Di ba? Parang yun ang ano pag nagtanong ka ng taga-probinsya, madalas doon po ako sa bukid. So, bakit po ganun? At saka ang sabi rin kanina ay meron ka rin, may ebidensya rin na nag-aral kayo dito sa Grace Christian. Ma-confirm nyo ba yun? Bago sumagot si Miss Alice, the Chair would like to recognize the presence of Sen. Robin Shukran. Please proceed.
Sen, yung term po na bukid po, kung hindi po ako nagkakamali po, para sa mga rice field farming po. Yung sa amin po kasi pig farming po. Hindi, kasi kung talagang lumaki ka probinsya, talagang tawag sa farm, bukid. No? Kaya yun lang po. Just an observation, Madam Chair. Doon po sa inyong entry sa politics, no, siyempre, natanong din po yan. Ang sabi nyo rin po, ito yung childhood dream. Siguro pwede nyo lang, bahagya, inarate kung sino po ang talagang nag-encourage sa inyo, tumakbo, at tumulong sa inyo na makapasok sa politika. Sen, wala naman po nag-encourage po sa akin. Talagang ako lang po may gusto. At nung sa campaign period po, isa rin pong tumulong po sa akin na nagbigay po sa akin ng mga leaders, mga tao, ay yung former po na mayor po namin. Yun lang po. Apo, yung si Mayor Feliciano kanina po yung nagsalita na, no? Mukhang siya po ang iyong taga-suporta, pero natanong na siya po kanina. Yung pong nabanggit nyo rin kanina, interesado po ako, no? Doon sa iyong pagtakas, no? Na iyong narration. At yung binigay nyo kaninang pangalan, doon to yung isang tumulong sa inyo na nag-ayos ng iyong sasakyan na yate. Ang sabi mo kanina, nagalit ka pa, pinagalitan mo siya. Bakit nga pala kayo nagalit sa kanya? Sen, hindi naman pong galit pero masama po yung loob ko po. For security reason po talaga, Sen, ayaw ko po siya i-discuss po sa public. So, kung hindi naman sumama loob nyo sa kanya. So, ibig sabihin, kung kaya sumama loob, kung medyo nagalit kayo sa kanya, may utang na loob ba siya sa inyo? Dahil may negosyo siya sa Bamban o may kinalaman siya sa mga pogo doon? Sen, for my own security po, I refuse to answer that question po. Sorry po talaga. Sa tungkol naman doon sa inyong pagtakas, tulad dito, isang tao bang may-ari ng yate at ng taong nagbanta sa inyo? Sen, wala po akong idea po doon sa mismong may-ari po ng yate po. Itong may-ari ng yate, kanina sabi mo, pinagsalitaan mo siya, muli tinatanong ko, na hindi kaya siya natakot na kaya ginawa niya na paraan na ikaw ay makatakas, na baka siya ay masangkot, ma-expose sa Senate hearing, kaya siya ay nag-initiate. Sabi mo kanina, ikaw ay tinakas, no? Hindi ikaw ang tumakas, ikaw ay mayroon nag-initiate para ma-smuggle ka palabas ng Pilipinas. Hindi kaya dahil takot siya na malaman ang kanyang pagkatao rito? Sen, possible po. Pero for that question po, for my own safety po, ayaw ko po siya i-discuss po sa public po. Okay, sige po. At least sinubukan po natin. Doon po sa sa PNP. Sa PNP, any representative sa PNP? Yes, General General Takaka. Good afternoon, sir. Yes, General Takaka, according to news reports of this May this year, ay si General Marbil, ang ating Chief PNP, nag-direct sa CIDG at sa IG to investigate alleged ties to CCP that was circulating on social media. Anything significant that turned up in this investigation? So far, sir, wala po akong personal na ideas. But we will check on that, sir. That's very important investigation kasi nga ang worry namin, Madam Chair, yung pagpasok ng mga Chinese na CCP funded, just like Miss Go, na nakapasok sa ating pong politika. In this case, mayor na, baka mamaya may governor at lahat. And matagal na ho ito. I should submit already to this committee, no? Baki yung anything that has come, anything significant with this investigation. Yes, Your Honor. I will check the updates of that investigation, Your Honor. Doon naman po sa kanyang claim na meron pong death threats, no? Were you able to substantiate these claims, no? Sabi po niya kay SILG at kay Secretary, kay PCPNP na may death threats. Meron na bang any initial reports that would substantiate yung itong claim na meron pong death threats si Miss Go? Your Honor, wala pa po kaming nakukuha sa kanya na formal na report with regards to where alleged death threat, Your Honor. Wala pa ho siyang report? Wala pa siyang report na formally na binigay po sa Philippine National Police, Your Honor.
Yun po, siguro can ask DOJ also. Based on the news report, sabi ni Assistant Secretary Mico Clavano, that the DOJ is doing its best to complete the investigation. Siguro si Yusek Nicolas T. Any preliminary already result of the investigation? Kasi po yung storya po nila Sheila at Alice Go, yung pong they went to Sabah or Malaysia by boat, ay narinig ko rin na ang secretary, si DOJ secretary does not agree with it. So, would you confirm this na hindi po sila na iba po ang theory ng DOJ dito, the NBI? We confirm, Madam Chair, that the Secretary of Justice doesn't believe the story, that the Guo siblings went through the very dangerous and inconvenient route of a lot of boats in waters that are very dangerous. Pero kami naman, bukas kami sa lahat ng posibilidad, tuloy pa rin ang pagsisiyasat kung paano nakalabas ng totoo ang mga Guo siblings at ilalabas namin yan sa tamang panahon. So, ongoing pa ho yung investigation. And ang natin dito, what we really are interested in, Madam Chair, is siguro those who aided Ms. Go, especially those in the government agencies. So, ang DOJ medyo skeptical doon sa boat story. Ang PAOK naman, na siguro dito na si Jose Gilbert Cruz, ano po ang initial investigation nyo? Either southern backdoor o yung by meron ba kayong possible na ito by private plane or through yung do you confirm yung story din? Sige, si Jose Gilbert na lang. Yusek Cruz. Yes, Madam Chair. We have some information, but sir, we need some confirmation pa rin, sir. So we will just coordinate with the DOJ, sir, for the confirmation. Okay. Yun doon sana, Madam Chair, siguro last na po itong siguro kasi sa DOJ. I came across a news article this morning regarding the possibility of Alice Go as state witness. It is possible if it leads to Pogo Mastermind. No? And I do believe, Madam Chair, also na si Miss Alice Go is just a pawn of a web of international syndicate. Ano po ang magiging qualification? Yusek Nicolas T. For her to become a state witness, if given the chance, kung sasabihin ba niya yung mga talagang big bosses, international big bosses ng this triad or this syndicate. So does that qualify her to become a state witness? Your Honor, sa ngayon wala po talagang kahit anong usapin na maging state witness si Alice Guo. Sa witness protection law natin, madaming requirements bago maging state witness. Isa na doon hindi siya ang most guilty. Tapos bukod doon, kailangan makabuluhan yung sinasabi niya, magagamit sa kaso, mako-corroborate ng ibang mga witness. Tapos dadaan to sa mahaba-habang proseso, kailangan muna siya ma-charge sa korte, tapos kailangan makonbinsi kami na ihiling sa korte na i-discharge siya for state witness at kailangan may pahintulot din ng korte. So hindi po basta-basta ito at sa ngayon, klaro po, wala pong ganung usapin. Thank you, Yusek Nicolas Cabral. Alice, alam kong sinasabi mong natatakot ka sa iyong safety, pero siguro narinig mo naman na kung sakasakaling ituturo mo kung sino yung talagang mga nasa likuran nitong mga krimen, nitong sindikato na nagpapatakbo nito, ay malaki may tutulong mo kung talagang may pagmamalasakit ka, talagang sinasabi dito ka pinanganak, ay malaki may tutulong mo, especially in this committee kung sasabihin mo. So naisip mo ba pwede mong sabihin kung sino nasa likuran nitong mga krimen na ito? I mean, nitong mga pag-set up nitong mga syndicate nitong mga pogo na ito? Ms. Alice. Sen, I refuse to answer for that question po sa aking security po. Sorry po talaga. Okay, Madam Chair, thank you. That's all for me. But before I end, I just want to give you this executive order from Mayor Kalugay na siguro tanong niyo ng reason nag-issue ng EO para po assigning an acting mayor.
No, so I think he will be very vital in our succeeding hearings, Your Honor, Madam Chair. Thank you. Thank you, Sen. JV. So, nireceive ko po yung Executive Order number 045, Series of 2024, an order designating Vice Mayor John Christopher A. Arcinue as Acting Municipal Mayor of the Municipality of Sual, Pangasinan from September 9, 2024 to September 13, 2024. So, 4 na araw lamang. Harinawa, within those 4 days, makadalo na finally si Mayor Kalugay sa ating pagdinig. So, salamat, Sen. JV. Now, you have the floor, Sen. Sherwin. Thank you, Madam Chairperson. I'll take off where Senator Villanueva and Senator Ercito ended. At dedirekta ko po yung aking katanungan kay Ms. Guo Huaping. And iba dito ay natanong ko na nung nandito siya last May 22, but itatanong ko na lang ulit dahil medyo matagal-tagal na yun. Humingi kami ng iyong tax returns during that time at nag-submit ka ng 2 tax returns for 2022-2023. Ito ay noong mayor ka, no? Kaya talagang automatic ang gobyerno magdededuct sa sweldo ng isang salaried civil servant. Gusto ko matanong, bago ka naging mayor, saan ka kumukuha ng income? Anong source ng Sen income sa mo? business po. Sa business. Anong business yun? Piggery po. Piggery. Which particular company? Kasi marami kayong kumpanya eh. Diba? Tinignan opo, ko sa may mga- more than a dozen companies ang inyong kumpanya. So saan ka kumukuha ng income? Sa mismong piggery business po. Which is, Ano yung ma-declare natin? ano yung kumpanya na yon? QJJ Farm po. QJJ Farm. So dito ka kumukuha ng income. Opo. In the form of anong klaseng income? Anong klaseng income ang binibigay sa iyo ng QJJ Farm? Ako po yung nagmamanage po nung business po. So may sweldo ka doon. Opo, ako na po yung nagmamanage po talaga. Oo nga, pag nagmamanage ka, may sweldo ka. Opo. Tama? Opo. Magkano ang sweldo mo? Hindi po sweldo na salary po. Sa akin na po yung business po. What do you mean? Linawin mo yung sagot mo, Ms. Go. Kumukuha ka nagmamanage ka ng QJJ Farm? Diba? This is your family business. Meron ka bang sweldo na nakukuha sa kanya? Hindi po siya exactly sweldo po kasi parang sa akin na po siya, ganun. So, anong klase? May dividendo ka ba nakukuha sa kanya? Sa business, sa business po, doon na po kumukuha ng pang expenses ko rin po. Magkano ang kinukuha mo every month? Wala po siyang More or less lang. Bigyan mo lang kami ng ballpark figure. Wala more or less. naman pong more or less po. Pagka may kailangan po. Guys, for example lang, in the last, bago ka naging mayor, the last 12 months bago ka maging mayor, magkano kinukuha mo? On the average lang. More or less lang, bigyan mo lang kami ng idea. Opo, Sen, Kasi ikaw nagmamanage yan, ikaw may-ari nun. Di ba? So, kaya mong diktahan kung magkano pumupunta sa'yo, whether through income or through dividend. So, magkano nakukuha mo? Wala po ako may bigay po na exact po. Basta pag kailangan po, kumukuha po ako dun. Ano ba? 50,000, 100,000? More or less lang. Hindi ko po sure sa Pero kumukuha amount. ka doon. Opo. Okay. Nung kinukuha mo yun, binabalik mo? O sa'yo na yun? Sa akin na po. Sa'yo na yun. So Opo. parang income mo na rin yun. Opo. Galing sa kumpanya. Opo. At rini-record mo yan sa libro? O kinukuha mo lang sa kahera? Kinukuha ko lang po. Kinukuha mo lang, hindi mo Opo. rini-record sa libro? Kinukuha ko lang po. Kinukuha mo lang. Okay. Dahil yung kanina pinakita nga ni Senator Joel yung SALN mo at lumalabas. Napakita ko lang muna yung financial statements ng QJJ Farm. Kasi yung QJJ Farm, nakita namin na hindi naman siya ganong kalaki ang kanyang kita. No? Nakita lang namin.
Yan. So, in 20... Yan, medyo mabagal ang internet. In 2022, negative 954. In 2021, 81,000 yung kanyang net income. So yan yung kanyang kita, no? Sa QJJ Farm na sinabi mo yan ang main income source mo. Pero ang iyong SALN, ang net worth mo is 177 million. So inaano namin pinag-aaralan namin saan galing yung income stream mo. No, dahil meron kang net worth of 177 million, pero ang QJJ Farm ay at the very least maliit lang yung kanyang kita. Kita lang namin Hindi. Ito. Hindi, ito. Yan. So, 177 million yung net worth mo. At tinignan din namin yung mga tax returns mo na tuklasan based on our research. 2 beses ka lang nag-file ng tax return mo in 2011 at 2016. Yan. So, nagbayad ka lang sa gobyerno ng 14,000 in 2011. In 2016, 24,000. And yet, yung net worth mo is 177 million. So, saan ba nanggagaling yung iyong income stream? Diba? Kasi kahit na sinabi mong kumukuha ka sa QJJ Farm, pero yung QJJ Farm naman at very least, at the very most nga, 91,000 lang yung kita. Saan ka kumukuha ng iyong pangbili ng mga assets mo? Senwin, in due respect po, I think I have pending case po sa BIR. I invoke my right against self-incrimination Yung pending po. case mo is because of that transfer. Allegedly, nagbenta ka ng shares mo from Baofulan to Mr. Jack And Uy. AMLAC po. No. And I have pending case din po sa AMLAC. No, but this has nothing to do with AMLAC. This has nothing to do with your tax evasion case. So, wala namang connection siya sa tax evasion case mo kasi yung tax evasion case mo is yung pagbenta mo ng shares mo kay Jack Uy. Opo, pero sa dami po na cases po naka-file po sa akin, nag-worry din po ako lahat na isasagot ko po dito may use against me po. Sorry po, Sen. Sen. Sherwin, before you Yeah, go ahead, continue, go ahead, ma'am. para sa kaalaman lamang ng lahat, pumayag si Senate President na mag-session tayo by 3:20. So hard stop na po natin before then. So that sina Sen Bongo and Sen Robin ay makapag-tanong pa. Salamat po. Please proceed, Sen. Sige, Sherwin. thank you, Madam Chairman. Tatalon ako sa isang question but related, no? At natanong ko na rin to last time kasi madalas, hindi ko pa rin ma-figure out kung paano natayo yung Pogo Hub sa Banban. Dahil kinos out namin yung Pogo Hub sa Banban, lumalabas na at the very least is about 6.1 billion pesos papakita namin. No? At based sa mga dokumento at doon sa hearing ring natin, Miss Guo, kayo nag-apply ng lono, kayo nag-apply ng mga building permit, and I understand from your testimony last time na ang Baofu is the landowner and the lessor. Tama po ba? Do you confirm this again? Before po ako nag-divest po, sa akin po yung lupa. After po ako nag-divest po, hindi ko na po alam sa kanila. Correct. Pero nasabi mo in your first hearing na ang Baofulan ay siya yung lessor dito sa mga Pogo na mag-ooperate. Tama? At based rin dun sa mga dokumento, nakita namin from building permit to fire safety permit to occupancy permit, ikaw ang nag-apply, no, lahat nito.
Nag-apply po ako, Senwin, nang dahil sa akin pa po yung lupa that time. After po ako nag-divest po, hindi na po ako nakialam. Veska is nung naging mayor ka na eh. Correct? I think hindi po. Hindi pa po ako mayor po noon. Kailan ka nag-divest? Hindi ko po alam po yung exact date po doon sa documents po, pero... Pero sabihin na natin, from 2019 all the way, let's say, to 2022, ikaw pa rin ang nakapangalan doon as president. Diba? As president. Ikaw pa rin ang nakapangalan sa Baofu as president. Tama? Opo, Sen. After po ako nag-divest, hindi ko na po alam sa kanila. Correct. But Opo. from 2019 to 2022, ikaw ang president ng Baofu. Correct? Hindi po ako sure kung hanggang 2021 or 2022 po. In the records. But ikaw ang nag-apply ng lahat. Correct? Ng building permit, ng lono, ng fire safety permit, lahat ng permit for Baofu until nag-divest ka, correct? Isa po ako tumulong. Okay. But yung pangalan mo nandoon eh. No? Isa po. That's the record. Ngayon, ang tanong ko sa iyo is, since kayo nag-apply ng mga permit, sino yung contractor nitong corporation na ito? At sino yung mga ginamit yung mga... Tinanong ko na ito, but tatanungin ko ulit, no? Para ma-recall natin lahat. Sino yung contractor? Sino yung mga nag-supply ng labor? And all that. Sino nag-supply ng labor? Sino nag-supply ng heavy equipment? Sino yung mga yun? Sen, honestly, wala po akong idea, pero pwede ko pong kunin yung details at i-provide po sa inyo. Ang alam ko po, ang contractor po is Chinese po yung contractor. Hindi po ako kausap, kaya hindi ko po alam, pero makukuha ko din naman po yung details po kung kailangan nyo po. Pwede ko po i-coordinate po. Sige, supply mo na lang dito sa committee yung mga detalye ng sino yung contract. Kaya ito, yung pinapakita ko sa slide, no? 6.1 billion yung cost nitong lupa na ito. Maraming buildings ang itinayo dyan. At hindi naman yan pwedeng parang kabuti na lang nalalabas. Opo. Diba? May nag-construct niyan. Opo. At kayo, bilang 50% owner ng Baofu, kayo nag-apply ng permit, obviously, kayo may kinalaman sa nag-construct nito. Sen, katulad po nung na-mention ko po kanina, wala po akong kinalaman, pero pwede ko pong kunin yung details, ipaprovide ko po sa inyo. Sige, mamaya ipag-usapan natin ulit yan. Opo. Sino ang nag-finance nitong pakibalik nga yung ano. Sino nag-finance nitong Pogo sa Bamban? Sino nag-finance, sino nagpasok nitong billion peso para matayo yung Bamban na Pogo Hub? Sen, after ko po nag-divest, hindi ko na po alam. Pero before po ako nag-divest po, yung isang Chinese po ang nag-approach po sa akin. So, Sino yung Chinese na yon? Isa rin po siya incorporator po ng Baofu po. Anong pangalan niya? Yung Huang po. Give us yung complete name. Ipaprovide ko po. Huang ano? Ipaprovide ko po, Sen. Yan ba sa incorporation papers? Si Wang Opo, Zhiyang? isa po siya doon sa incorporation papers po. Si Wang Zhiyang? I think so, opo. I think so o hindi? Yun lang naman. Opo, siya po yung kausap. Siya po yung incorporator, opo. At siya rin ang nag-finance nito. Hindi ko po alam kung sino pa po nag-finance, basta siya lang po yung alam po namin. Pero siya ang kausap mo dito para ipatayo itong Pogo Hub sa Bamban. Initially, hindi naman po Pogo Hub ang usapan. Ang initial po, housing po. Kaya yung lupa ko po ang gagamitin. After po nag-iisip po sila ng ibang types of business na po, umalis na po ako. Paano ka, sige, babalik ako dyan ha. But sinabi mo kasi kanina na si Wang Zhiyang ang nag-finance nito. Sen, di ko po sinabi siya po nag-finance. Ang sinabi ko po, siya po yung kausap po namin. Sino nga nag-finance? But yun ang kailangan namin malaman kung sino ang mga taong nasa likod nito eh. 'Di ba? Hindi ka nagbibigay ng sagot sa amin eh. No? Hindi naman parang may pera babagsak lang sa langit at magtatayo ng
Pogo Hub sa Bamban. Meron nagbigay ng pera nito. Sino yung nagbigay ng pera? Sen, very cooperating po talaga ako. At na-mention ko rin po sa inyo kanina, kukunin ko po yung details po doon sa mga contractor. Then Hindi, yung contractor iba. Yung contractor yung binayaran mo. Yung wala pa akong binayaran na contractor po, Sen. contractor iba yun. Mamaya papakita ko yan. Ha? Opo. Yung binagsakan ng pera, yung pinanggalingan ng pera, saan galing yun? Hindi ko po alam, Sen. Hindi mo talaga alam. Hindi ko po talaga alam. Okay, sige. May papakita kami. Ito. Kasi based sa mga news reports, may mga nabasa akong news reports, may mga nabasa akong based on our research at news reports sa mga sinasubmit dito sa amin na from 2018 to 2024, 1.9 billion pesos ang pumasok sa accounts mo. Papakita ko ngayon. And this is based on sa mga news reports na kita namin. Kung makikita natin, noong mga unang panahon, wala namang pumapasok sa accounts mo. Pero pumasok sa account mo between 2018 to 2024, 1.9 billion pesos, of which 666 million in cash at 1.2 billion in check. Kanina sinabi mo, kumukuha ka ng income sa QJJ Farms. Nakita namin walang income in QJJ Farms. Tinatanong ko sa iyo kung magkano kinukuha mo doon. Ayaw mo sabihin kung magkano kinukuha mo ngayon. Pero sa aming pag-analisa, hindi kaya magbigay ng QJJ Farms ng 1.9 billion pesos sa iyo in the span of 6-7 years. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, saan galing itong perang ito? Sen, since may mga kaso na po final po sa akin, I invoke my right against self-incrimination. Anong kaso yung po. mga final sa iyo? Ang final po sa akin, AMLOC, final po sa akin sa BIR, I think 7 cases. Pero wala and- naman to connection and sa more. mga kaso mo eh. Magpa-file, alam ko hindi po ako nagkakamali, may file din po sila ng tax evasion po. But the tax evasion nga is pag-transfer mo ng shares to Jack Uy. No, ito, iba naman to eh. Wala namang connection to sa tax evasion. So ang tanong ko sa iyo, saan galing itong perang to? Sen, since may AMLOC na po na file po, I refuse to answer po. Sorry po talaga. Isa pa, kanina pinakita namin yung QJJ Farms ay maliit lang yung kita niya. Pero natuklasan din namin, again, sa mga news reports to, sa mga news reports, sa mga research namin, na between 2018 to 2024, 3 billion ang pumasok sa QJJ Farms, of which 1.2 billion in cash at 1.7 billion in check. At ito, pag i-add ko yung kaninang sinabi ko, tsaka ito, almost 5 billion na. Malapit na ito doon sa halagang ginamit sa pagpapatayo sa Bambam Pogo Hub. Pag titignan mo rin yung timing, 2017, 2018, 2019, lahat to, eksakto kung kailan pinatayo yung Bambam Pogo Hub. Ang QJJ Farm, sino ang presidente? Sen, I think regarding po dyan, But who's the president ng QJJ Farm? Sino ang president? ako po yung president. Kayo ang president Opo. ng QJJ Farm, di ba? Opo. Kanina sabi mo, you also manage and control dahil nakakakuha ka ng pera doon. Opo. Definitely, alam mo rin, may pumapasok na pera doon. Sen, regarding naman po dyan, since may nakafile na po sa akin ng case, I think sasagutin ko po siya sa korte. At regarding naman po, Sen, po, dun sa sinabi niyo po kanina sa akin na yung pera ay might be used in Pogo, check niyo rin po, wala pong Pogo related po na pera if ever po. At saka even po sa mga contractor po, wala pong any transactions po. Itong pera na ito, never to pumunta sa mga contractor, sa mga Pogo, never yan pumunta? Sen, wala po akong business na Pogo. Kaya wala rin po ako Hindi ba ito pinagawa po na pumunta, Pogo. itong perang to, hindi ito pumunta sa pagpapatayo ng
Pogo sa Bamban? Wala po. Wala Kasi po yung akong timing, perfect timing, yung pagpasok. Balikan natin yung kanina. Opo, Sen. Mache-check Yung nyo naman pagpasok po. ng pera, eksakto 2018, 2019. Sa farm, ganun rin, 2018, 2019. Yan ang eksaktong pinatayo yung Pogo Hub sa Bamban. Kung hindi po ako nagkakamali, nagkumpisa po yung Pogo Hub po sa Bamban po year 2019 kasi Yes. pandemic Oh, year. correct. Yeah, Pero wala po akong Pogo business po at wala rin po akong pinatayo. Okay. Mache-check nyo naman din po niyan, Sen. Okay. Opo. Sorry Ah, po talaga. Sabi mo kanina na hindi ka konektado doon sa mga contractors or sino nagpatayo ng Pogo Hub sa Bamban. Pero tinignan din namin yung accounts ng Baufulan, no? Of which ikaw ang presidente, tama? Ng Baufulan? Hindi po. Wala po akong pinirmahan na any bank documents po ng But ikaw Baofu. ang presidente ng Baufulan, tama? Before po ako nag-divest po. Correct, correct. Nung lupa pa lang po siya. Oo. Hindi, dinivest mo siya is 2000, before election, 2022? Based sa mga records, 2022. So, from 2019, nung nag-incorporate in Baofu, until 2022, ikaw pa rin yung presidente and you own 50%. Ngayon, nakita namin sa mga accounts na ang Baofu may binayaran na isang Howley Builders Construction, of which nakita namin yung ID at ibinigay sa amin rin ito ng mga nag-grade sa Bamban. At meron rin kaming nakita Max Gear Construction Supply, no, na binayaran nitong Baufulan. Chinek ko sa internet, itong Max Gear is a equipment supplier. Wala po akong idea. Equipment supplier siya. So, dito makikita natin na ang Baofu nagbayad sa contractor na Howley, nagbayad rin sa equipment supplier na Max Gear, of which ang Baofu, ikaw ang presidente at 50% owner. Pero, ang pera nanggaling sa QJJ Farm. Kung makikita nyo, QJJ Farm credit the account of Baofu. So, ang ibig sabihin nito, ang perang pumasok sa QJJ Farm, yung kaninang pinakita namin 3 billion, pumunta dito sa Baofu at binayaran ni mga contractor. Ito yung matagal na namin ni Sen. Risa hinahanap because honestly, na dead end kami dito. But based on our research, ngayon, natitrace na namin saan nanggaling ang pera, sino yung mga contractor, at definitely yung pera bumagsak sa kumpanya nyo, QJJ Farm, at bumagsak sa personal account mo as Alice Guo. Sen, hindi ko po siya masasagot kasi wala po akong matandaan. Ido-double check ko po pero wala po akong maalala na may ganun transaction po. Paano hindi mo maalala? You're the president in 2020. Nag-divest ka lang dyan before you became a mayor noong 2022. Opo, Sen, pero doon sa account po ni Baofu, never po ako naging signatory. At never po ako sumali po sa pag-open po ng account ng Baofu. Imposible naman yun kung ikaw ang presidente, hindi mo alam kung saan pumupunta yung pera. Pero definitely, alam natin na galing sa QJJ Farm yung pera. Ang pagkakatandaan ko po, wala po ako naalala na may pera po na galing sa QJJ. Ito-double check ko rin po, Sen. Yan naman yung standard na sagot mo, no? Wala kang maalala, i-check ko sa records ko. So, but itong records na ito, official to. Itong records na ito, hindi naman magsisinungaling dahil ibinigay ito sa committee at tinagpi-tagpi lang namin to para makita namin yung totoong larawan. Dahil yan importante sa amin, malaman namin kung saan nanggagaling yung pera. Madam Chair, I know that we are rushing against time, pero merong a few items na lang, no, with the permission of the good chairperson. And kanina madalas ko marinig sa iyo na sabi mo wala kang connection sa Pogo at wala kang connection sa mga doon sa operation ng Pogo sa Bamban.
Pero meron din kaming nakitang mga dokumento na nagbabayad sa Tarelco. No? And itong mga dokumento ito nakapangalan sa iyo. No? And in 2022, kita lang namin in 2022, yan. Mayor ka na nito noong 2022. December 29, 2022, nagbayad ka ng 28 million in cash to Tarelco. At ito ay nakapangalan sa iyo, yung kontador. In September 11, 2022, nagbayad ka rin ng 5.4 million in check. In 2023, bago lang to. January 4, nagbayad ng 3.4 million in check, in cash. And in January of 2024, 5.3 million in check. Paki-flash lang in 2024. Is that the 2024? Okay. So mayor ka nito nung nagbayad ka nung nagbabayad ka ng Tarelco. At sinabi mo kanina wala kang connection sa Pogo, pero pag walang kuryente, walang Pogo. No, ganun kasimple lang 'yon. 'Di ba? Kung hindi mo yung binayaran ng kuryente, walang Pogo, walang mare-raid, walang human trafficking, walang torture, wala. Pero tuloy-tuloy ka nagbayad. Even nung mayor ka, nagbayad ka. Even this year, nagbayad ka. So alam mo na may nangyayari dyan. At we can also prove na yung amounts na binabayaran mo is equivalent to the size, yung laki ng Pogo Hub doon. No? Pero ito, makikita natin, mayor ka na nung nagbabayad ka. Kaya hindi lang to, narinig ko, sinabi mo last time, nakapangalan lang sa'yo. Hindi nakapangalan to sa'yo. Gumawa ka ng cheque, binayaran mo, nag-withdraw ka ng 28 million, binayaran mo. So hindi lang to simpleng nakapangalan at nagkaligtaan lang na i-transfer sa iba. Nasa pangalan mo pa rin itong kuryente ito. So, in other words, active participant ka dito sa Pogo Hub in Bamban. Sen, dahil po may nakafile po sa DOJ na human trafficking po, I refuse to answer the question po. Sorry po. Ayan, hindi mo sasagutin, but again, no, yung ebidensya, malakas na malakas, yung dokumento, malakas na malakas. Kahit hindi ka magsalita, it will speak for itself, sabi ng ating chairperson. Dahil madalas kong maririnig sa'yo, hindi ka active participant dyan. And lastly, Madam Chair, kaya pa ba ng... One last question, Mr. Win, because Sen Bombo is also going to question. Yes, one last point, Mr. Chair, because it's connected to this. Nakita rin namin sa aming mga research at dun sa mga dokumento, dahil alam nyo, actually, itong mga dokumento sa likod, Ms. Guo, ito yung mga dokumentong pinapadala dito at binabasa namin lahat yan at tinatagpi-tagpi ho namin. Kaya hindi simpleng trabaho po yung ginagawa namin at ng komite. At nakita rin namin na ginamit mo rin yung mga kumpanya ninyo para bayaran diretsyo yung kuryente ng Pogo Hub sa Bamban gamit ang inyong mga korporasyon. So papakita namin dito, for example, in 2020, ang QJJ Farm nagbayad ng kuryente in different dates, diretso sa Tarelco. In 2021, 2022, ang QJJ Farm rin nagbayad in those amounts rin, iba-iba, no? May 1.3 million, 5 million, diretso to Tarelco. In 2023, no, yung QC Genetics nagbayad rin ng different amounts, no? 6 million, 2.6 million diretso to Tarelco. Sino ang presidente ng QC Genetics?
Ms. Alice. Ako po. Kayo ang presidente ng QC Genetics. So in other words, nag-transfer ka ng pera kasi pumasok sa iyo yung 1.9 billion eh. Tinransfer mo sa QC Genetics at binayaran niya yung kuryente ng Pogo Hub sa Bamban. Wala pong pumasok na 1.9 billion, Your Honor. At for that question po, I invoke my right po. Gawa po ng meron na pong pending po ng human trafficking po na related din po dyan sa issue. Kaya hindi ko na po sasagutin po At dito. gusto ko rin i-point out, 2023, mayor ka na nito. No? Presidente ka ng QC Genetics, mayor ka na ng Banban, pero ginagamit mo yung kumpanya mo to bayaran yung Pogo Hub sa Bamban. At in QC Genetics, tinignan rin namin sa SALN mo, hindi naka-declare yung equity participation mo in QC Genetics. So ang punto ko dito, ang punto na gusto kong i-emphasize, Madam Chair, na may active participation ka. Nagbabayad ka ng kuryente. Yung kuryente, yan ang isa sa pinakamahalagang aspeto ng Pogo Hub. Dahil kung walang kuryente, hindi tatakbo lahat yan. Kaya yung statement mo na madalas mo marinig na wala kang participation, base sa dokumento, active participant ka at ginagamit mo pa yung family businesses ninyo para pondahan itong Pogo Hub sa Bamban. No, yun po ang aking gustong i-emphasize, Madam Chair. Any comments to that? Ms. Go? Sen, dinideny ko po. Uulitin, yung doon pa rin ako nakastick doon sa statement ko po na hindi po ako involved dyan sa Pogo. In fact, ngayon nga po, kung di po ako nagkakamali, may forfeiture nga po ng property nga po nung Pogo, hindi rin po ako interested kasi hindi naman po talaga siya akin. Pero wala, hindi ka naman pwedeng hindi mo naman choice yung kung interested ka o hindi. Ang dokumento lang nagsasabi dito na presidente ka ng QC Genetics, binayaran mo yung kuryente ng Pogo Hub sa Banban at meron kang control sa pagbabayad ng Pogo Hub sa Banban. For that po, since meron na pong human trafficking case po sa DOJ po, I refuse to answer po, Sen. Sorry po talaga. Sige, gusto ko lang Madam Chair, gusto ko lang naman ilagay yan sa records natin dahil ito yung mga dokumentong nakita ho namin to disprove para mapatunayan natin na si Guo Huaping ay hindi lang ordinaryong tao o ordinaryong personalidad dito sa Pogo Hub. Meron siyang active participation from start all the way nung naging mayor pa siya by paying Tarelco in cash, paying Tarelco in check using her own family businesses. Meron pa ho kaming actually mga ibang ebidensya but I will yield for now and I'm sure na meron pa naman tayong second hearing to this on this topic. So thank you very much, Madam Chairperson. Thank you very much, Sen. Sherwin. So now, you have the floor. Last 6 minutes ng ating hearing. If you could take 5 minutes sa first round natin and the chair will take the last minute. You have the floor, Sen. Bongo. Salamat, Madam Chair. Nandito tayo ngayon, no? Para malaman ng katotohanan, tandaan natin na ang katotohanan lang ang kakampi at poprotekta sa iyo, Miss Alice Guo. Huwag mo sayangin yung oportunidad na binigay sa iyo namin dito sa Senado. Just tell the truth. Yung totoo lamang po. Kasi dahil sa pagiging evasive mo noong mga nakaraan hanggang ngayon, kung ano-ano na pong mga insinuations, haka-haka, chismis at conspiracy theories ang kumakalat, marami na pong nadadamay na mga inosente, pati po si former President Duterte ay kinokonekta sa iyo. Ayoko na sana bigyan ng panahon ang mga chismis pero since nandito ka na at cited in contempt ka na, ayaw mo rin naman sagutin ang mga tanong ng mga kasamahan ko rito, mabuti nang klaruhin mo ang iba't ibang mga aligasyon. Total, di naman ito connected sa mga kaso mo. I'm here not to defend former President Duterte, but to tell the truth, sa pagkakilala ko po sa kanya, knowing former President Duterte for the longest time when he was still the mayor of Davao, hindi talaga pumapayag ng illegal yon. Nung mayor siya, binalaan nga niya mismo yung parating naliling sa kanya na
si Michael Yang sa Davao. Nagninegosyo yan doon, pumunta, early 2000 pa siguro. Nagdala yan ng bayong, nagninegosyo ng mga cellphone, meron siya maliit na paninda. Sinabihan niya yan, pag nagnegosyo ka ng illegal dito, ibabaon kita ng buhay dito. So, ibig sabihin, ayaw niya po ng illegal ni dating Pangulong Duterte. Lalo na nung naging presidente po siya, ayaw niya ng illegal sa kanyang pamumuno. Ako rin po mismo ay saksi rito, no? At for the record po, lahat ng gumagamit ng pangalan niya o ng pamilya niya o ng malapit sa kanya, parati niyang sinasabi, consider it denied. Huwag kayong maniwala kasi marami talagang gumagamit ng pangalan nung panahon na nasa pamumuno pa siya. Marami pong mga name dropper na gumagamit ng pangalan. Huwag ko kayong maniwala. Pag ginagamit po ang pangalan, masama po ang intention yan. At ako po ay mismo, noon pa, against po ako sa Pogo. Pag apektado na po ang peace and order. For the record, ayaw ko ta rin ng Pogo. Lalo-lalo na po, pag nag-aasik na po sila ng lagim, dyan po mismo sa mga condominium, dito, sa may malapit lang sa atin. Kita mo nagkakalat sa mga kondo, naghahasik ng lagim. Pag compromise na po ang peace and order, ako mismo, ayaw ko po. I'm against Pogo. Matagal ko na pong sinasabi yan. At lastly, to Miss Alice, kung may intention ka bang magsabi ng totoo dito, please lang po, sabihin mo na yan lahat. Yung totoo lamang po. Kung rerespetuhin ka pa dito, huwag kang maging evasive. Sabihin mo lang yung totoo. Huwag kang tumakas, huwag kang magsinungaling. Just tell the truth. Yung totoo lamang po. Salamat, Madam Chair. Salamat kaayo, Senbong. So before we suspend this hearing, one quick question, quick initial answer sana mula sa PAOK kay Yusek Cruz. You just raided a Pogo in Cebu. Tama po ba na you established links also to the Pogos in Bamban and Porac na parehong linked kay Alice Guo? Yusek. Yes, ma'am. Thank you so much. We will ask you more questions, details about that sa susunod na pagdinig. Dear colleagues, mukhang malalim pa ang hahalugkatin natin para maabot ang katotohanan. At Guo Huaping, alias Alice Guo, kahit anong subok mo, hindi mo mapapaikot ang Senado. I'm sure even if you're talking to your attorney, you can overhear me. Di ako naniniwala na walang Pilipinong tumulong para makalabas kayo sa Pilipinas. Di ako naniniwala na walang opisyales ng gobyerno na tumulong sa inyo. I remind the resource persons and the body na ang right against self-incrimination ay hindi isang mahiwagang anting-anting para makaiwas sa napakasimpleng mga tanong ng Senado. Guo Huaping, wag mo na kaming tuluyang insultuhin. Kanina lang po ay may inulat na sinibak na ang presidente. Pero BI lang ba ang involved? At sino-sino exactly sa BI? Paano ang liability ng Coast Guard kung umalis nga siya sa isang yate? Paano ang involvement ng local governments? Sabi ni Sen. Robin ng ating National Police. Kung local governments, inamin na po ng staff ni Mayor Kalugay na siya ang naghahanap ng notary para sa dokumento that turned out to be Alice Guo's affidavit. Pero for now, Guo Huaping is cited in contempt. She will be held in the PNP Custodial Center and the court will be informed that her presence will be required by the Senate for the continuation of our committee hearings. The OSAA, under the good General Angkan, will coordinate with the PNP for her turnover if she posts bail, turnover to the Senate, or once there's a final determination on the issue of jurisdiction of the court which issued the judicial warrant. Hanggang di ka magsabi ng buong totoo, Guo Huaping, your contempt citation stands. At kung ikaw ay totoong natatakot
para sa buhay mo. Sa tingin ko, ang pagsasabi ng katotohanan, yon ang mas makakaprotekta pa sa'yo. Yes, oo. So, nang may lubos na pagpapasalamat sa lahat at sa aking mga kasama dito sa Senado, this hearing is suspended.